Hi everyone, I am Rublin Nokian from BSIT 3A, and today I'll teach you how to download, install, and configure Plus, Apache 2, MySQL Server in Ubuntu environment using VS Code Remote SSH. So let's start. So first, open VS Code, then go to Extensions, search for Remote SSH, then ayan, click install. So since I already have one, let's skip this na. And proceed to the next step, which is open the VirtualBox. Then click yung gusto mong server na gamitin. Then start. Then wait mo lang. So once done, log in ka lang. Then after that, enter sudo update. Wait mo lang ulit. Tapos, after nyan, click sudo apt install open ssh server -y. Wait mo lang ulit. So, after nun, enter mo lang yung IPA para check natin kung ano yung IP address. Kasi gagamitin natin yun mamaya. So, ayun, ito yung nakikita nating 192.168.8.48. So, tandaan natin yan, yung IP address natin. Tapos, after nun, punta na ulit sa VS Code. Enter Ctrl-Shift-P. Tapos, connect to host. Tapos, add new SSH host. So, dito, enter nyo lang yung SSH, yung username nyo dun sa Ubuntu server, which is R. Tapos, yung IP address kanina. Then, click confirm. Tapos, kung saan nyo gustong i-store, enter nyo yung password nyo. Then, enter. So, okay na siya. Na-connect na natin yung Ubuntu server natin sa VS Code using Remote SSH. So, punta na tayo sa VS Code. Then, click Terminal. New Terminal. So, dito na tayo mag-i-install ng mga packages. So, una, sudo update. So, after nun, type nyo lang to. Then, enter. Magda-download na siya. Ito yung mga packages na gagamitin natin mamaya. So, type lang natin tong mkdir plus app para makagawa ng file. Or ito yung app natin. Tapos, papasok lang natin siya sa loob gamit yung cd plus app. So, after nun, mag-i-install na tayo ng Python environment. Tapos, after nun, i-activate lang natin yung VENV or yung environment natin. Virtual environment. So, after natin ma-activate yung VENV or yung virtual environment natin, gagawa na tayo ng Python file using nanoapp.py. Then, inside nung Python file natin, type lang natin to. Ito yung magpiprint tayo ng Hello World from Plus and Apache. So, para ma-save yan, Ctrl-O, then Enter, then Ctrl-X, exit. So, after natin gumawa ng Python file, gagawa naman tayo ng ating WSGI file. Ito yun. Next, inside our WSGI file, enter lang natin to, or type lang natin. Yung dito, palitan natin siya ng username natin, which is yung R, then yung name nung pinaka project natin. Then, click Ctrl-O, then enter, Ctrl-X. Tapos, after nun, punta lang tayo sa sudo etc. Apache 2.
sites available / yung magiging name ng .conf or .configure. So, dito meron tayong server name, tas yung IP address, tapos yung Python virtual environment natin. Meron din tayo ditong directory na kung saan andun yung username natin as well as yung plus app natin. So, click O, click Enter, Control X. So, next step, i-activate lang natin yung plus app na ginawa natin kanina. Tapos, after nun, enter lang natin to para hindi siya forbidden error kapag nirun natin siya. So, etong sudo chown na to, ito yung change ownership. So, after that, let's proceed na sa pag-install ng MySQL server. After natin mag-install ng MySQL server, i-change natin ulit yung ownership para hindi siya mag-error. So, after nyan, install na natin yung ating PyMySQL. So, enter nyo lang to. So, yung next natin gagawin is mag-install na tayo ng database. So, yung first, pasok muna tayo sa SQL. So, next step, we will create database. Enter this. Then, click Enter. Then, enter grant all privileges. Enter flush privileges. And exit. So now, we're on the last part na kung saan titignan natin kung nag-work yung mga ginawa natin kanina. So, punta lang sa browser. Then, click HTTP. Tapos, yung IP address kanina. Then, click Enter. Yan. So, meron na tayong na-print na Hello World dito, using yung IP address natin kanina. And that's the end of this video. Thank you for watching.